Sadyang hinahanap ng aking biyenan ang 1 milyong pisong sobre na sinadya niyang isinuksok sa aking aparador para ako'y ipahamak. Dahan-dahan kong ibinulong sa tainga ng aking biyenan na biglang namutla. Sayang naman ma, ang pera ay inilipat ko na sa loob ng bag ng iyong panauhing pandangal. At maya-maya lang, kapag ang bag na iyon ay nahulog at bumuhos ang laman nito, bago magsimula ang kwento. Mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga kaibigan na nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid pa ng mas maraming kawili-wiling kwento. Kinaumagahan, ang tunog ng kutsarang tumatama sa porselanang tasa ang bumasag sa katahimikan ng hapagkainan. Inilapag ni Clara ang isang tasang mainit na kape sa harap ng kanyang asawang si Miguel na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Ang bango ng sinangag na may bawang at mantikilya ay umaalingasaw mula sa kusina. Ngunit para kay Clara, ang umagang ito ay kasing walang lasa tulad ng mga nakaraang umaga. Asukal na pula ba, mahal? Malambing na tanong ni Clara. Tinitiyak na tama ang timpla ng kape ng kanyang asawa. Lumingon si Miguel na may mainit na ngiti at hinaplos ang kamay ng kanyang asawa. Oo, mahal. Tamang-tama. Salamat. Oo, ang bango ng sinangag. Nagugutom tuloy ako. Hindi pa man nakakasagot si Clara sa ngiti. Isang malakas na pag-ubo ang narinig mula sa hagdanan. Si Senyora Rosario, ang kanyang biyenan, ay bumaba suot ang kanyang marangyang sutlang duster. Ang kanyang mukha, na may manipis na kolorete na, ay walang kabuhay-buhay. Agad niyang sinuri ang hapagkainan na may tinging hindi nasisiyahan. Kape! Kape na naman! Bulong ni Senyora Rosario, habang marahas na hinihila ang isang upuan, sinasadyang lumikha ng nakabibinging ingay. Ang tiyan ni Miguel ay sensitibo. Kung sa umaga ay puro kape, at mamantikang sinangag lang ang ibibigay mo. 2 taon ka ng kasal sa anak ko. Hindi mo pa rin ba kabisado ang mga gawin ng mga mayayaman? Dito sa bahay na ito, ang almusal ay whole wheat bread, prutas, at almond milk. Hindi ganitong pagkaing probinsya. Napigil ni Clara ang kanyang hininga. Pinipigilan ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Sanay na siya. Ang mga ganitong patutsada ay kanyang pang-araw-araw na pagkain. Paumanhin po, ma. Si Miguel po ang humiling na ipagluto ko siya ng sinangag dahil hindi siya nakapaghapunan kagabi, sagot ni Clara nang may pinakamahinahong boses. Agad na namagitan si Miguel. Puno na ang bibig ng unang subo. Ma, ayos lang. Masarap naman ito. Ako ang humiling. Gusto niyo po ba, ma? Ikuha ko kayo? Suminghal si Senyora Rosario. Nakahalukip-kip. Wag na. Kaya kong kumuha mag-isa. Isa pa, ang asawa mo ay magaling lang sa kusina. Kapag isinama sa usapang negosyo, kasama ng mga amiga ko, laging tulala. Kaya noon pa man sinasabi ko na, humanap ka ng asawang ka-level mo. Isang may malinaw na pinagmulan. Hindi, yung puhunan lang ay maamong mukha. Ang mga salitang iyon ay matalim. Tumusok ng diretso sa puso ni Clara. Napayuko na lamang siya. Kinukuyom ang suot na apron. Itinigil ni Miguel ang pagnguya. Tinitigan ang kanyang ina, nang may malalim na buntong hininga. Ma, umaga pa lang po. Sana naman wag na nating simulan, sabi ni Miguel na may pagod na tono. Si Clara ay asawa ko. Pakiusap. Igalang ninyo siya. Sinasabi ko lang ang totoo, Miguel. Tinaasan ni Senyora Rosario ang kanyang boses. Nanlilisik ang mga mata kay Clara. Isa kang batang direktor. Ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa iyong mga kamay. Kailangan mo ng isang kasama na mag-aangat sa iyo. Hindi yung magiging kahiya-hiya kapag isinama sa mga pagtitipon. Huminga ng malalim si Clara. Alam niyang ang pagsagot sa kanyang biyenan ay lalo lamang magpapabigat sa ulo ni Miguel bago pumasok sa trabaho. Ayos lang, mahal. Kainin mo na ang sinangag mo. Baka lumamig pa. Pupunta muna ako sa likod para hugasan ang mga pinagkainan. Umalis si Clara patungo sa kusina. Iniwan ang hapagkainan na ngayon ay puno ng tensyon. Mula sa likod ng pader ng kusina,
Naririnig pa rin niya ang mahinang sermon ni Senyora Rosario kay Miguel tungkol sa kung paano dapat kumilos ang isang asawa. Binuksan ni Clara ang gripo ng malakas. Hinahayaang lunurin ng tunog ng tubig ang sakit na nararamdaman. Hindi niya alam na ang mga panlalait sa umagang iyon ay simula pa lamang ng isang tusong plano na maingat na inihanda ng kanyang biyenan. Pagsapit ng tanghali, bahagyang nagbago ang kapaligiran sa bahay. Si Miguel, na karaniwang gabi na umuuwi, ay biglang tumawag sa bahay na may nagmamadali at masiglang boses. Ang tawag ay sinagot ni Senyora Rosario at sa loob lamang ng ilang minuto. "Manang Fe, Clara, pumunta kayo sa sala ngayon din," sigaw ni Senyora Rosario mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bahay. Si Clara, na nagtutupi ng mga damit sa itaas, ay nagmamadaling bumaba. Nakita niya ang kanyang biyenan na pabalik-balik na may nagniningning na mukha, mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Si Manang Fe, ang kanilang matandang kasambahay, ay nakatayo sa isang sulok na may naguguluhang mukha. "Ano po iyon, ma? Bakit po parang natataranta kayo?" tanong ni Clara. Tiningnan ni Senyora Rosario si Clara, mula ulo hanggang paa na may mapanlibak na tingin. "Hindi natataranta, kundi abala. Alam mo ba kung sino ang darating mamayang hapon? Si Senyora Victoria, ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng real estate sa syudad. Siya ang magiging pangunahing investor para sa bagong proyekto ni Miguel. Kapag pumayag si Senyora Victoria na mag-invest, lalago ng husto ang kumpanya ni Miguel. Ang mga mata ni Senyora Rosario ay nagliliyab sa ambisyon. Ito ay isang gintong pagkakataon. Si Senyora Victoria ay isang perpeksyonista. Napakahalaga sa kanya ang detalye. At ayaw na ayaw niya sa mga bagay na mukhang cheap. Kaya mamayang hapon, dapat ay napakalinis ng bahay na ito. Manang Fe, linisin mong muli ang sala. Mag-spray ka ng mamahaling air freshener. Huwag mong gamitin yung mumurahin." "Opo, Senyora," sagot ni Manang Fe, habang mabilis na tumatango at tumakbo patungo sa bodega ng mga gamit panlinis. Pagkatapos ay bumaling si Senyora Rosario kay Clara. Ang kanyang tingin ay naging malamig at puno ng babala. "At ikaw, makinig kang mabuti. Mamayang hapon, huwag kang uupo sa sala. Ihanda mo lang ang paboritong chamomile tea ni Senyora Victoria at mga merienda mula sa paborito kong bake shop. Tandaan mo, isilbi mo gamit ang mga kristal na tasa sa glass cabinet. Pagkatapos mong magsilbi, pumasok ka na agad sa kwarto. Huwag kang makisali." Kumunot ang noo ni Clara. "Pero ma, tiyak na gugustuhin ni Miguel na sumalubong din ako sa kanyang mahalagang bisita." "Huwag kang sumasagot," matalas na putol ni Senyora Rosario. "Sa tingin mo ba ay kakausapin ka ni Senyora Victoria? Ano ang pag-uusapan ninyo? Presyo ng sili sa palengke? Ito ay usapang negosyo. Usapan ng mga alta sosyedad. Ang presensya mo sa sala ay sisira lamang sa paningin at magmumukhang mahina si Miguel dahil sa pagkakaroon ng asawang walang klas." "Naiintindihan mo?" Nasaktan ang puso ni Clara, ngunit nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Pagod na siyang makipagtalo. "Opo, ma. Ihahanda ko po ang lahat sa kusina. Mabuti. Alamin mo ang iyong lugar," sabi ni Senyora Rosario. Isa pa. Huwag kang magsusuot ng ganyang duster. Magsuot ka ng medyo maayos. Kahit nalalabas ka lang para maghatid ng inumin. Ayokong isipin ng iba na pinapabayaan ko ang aking mga katulong." Matapos magbitiw ng masasakit na salita, tumalikod si Senyora Rosario at umakyat sa kanyang silid. Naghahanap ng pinakamagandang damit para salubungin ang panauhing pandangal. Nakatayo si Clara sa sala. Mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang mga ito. "Sabar, Kirana, sabar," bulong ng kanyang isip. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kusina upang simulan ang paghahanda ng mga kristal na gamit sa pag-inom na hiningi ng kanyang biyenan. Hindi niya namalayan, sa itaas, si Senyora Rosario ay nakangisi sa harap ng salamin. Nagpaplano ng isang bagay na mas malupit pa kaysa sa mga salitang panlalait. Pagsapit ng 3:00 ng hapon,
Lumabas si Senyora Rosario mula sa kanyang silid. Dala ang isang katamtamang laking leather bag. Naglakad siya patungo sa hapagkainan, kung saan si Clara ay nag-aayos ng maliliit na cake sa isang tiered plate. Walang pasabi. Inilagay ni Senyora Rosario ang bag sa mesa at binuksan ang zipper nito. Mula sa loob, inilabas niya ang isang makapal na brown envelope na siksik sa laman. Sa sobrang kapal, ang gilid ng sobre ay bahagyang napunit. Sinadya ni Senyora Rosario na baliktarin ang sobre. Hinahayaang sumilip ang ilang tumpok ng ER 1000 bills. Si Clara, na abala sa pag-aayos ng cake, ay napatingin sa sobre. Tingnan mo ito, sabi ni Senyora Rosario, na may pagyayabang. Sinasadyang kunin ang atensyon ni Clara. Ito ay cash na 1,000,000 piso. Donasyon mula sa aking mga amiga para sa pagpapatayo ng isang foundation para sa mga batang ulila. Tumango lamang si Clara ng magalang. Salamat sa Diyos, Ma. Tiyak na malaking tulong iyan para sa foundation. Siyempre, sabi ni Senyora Rosario habang tinatapik-tapik ang sobre ng may pagmamalaki. Nagtiwala sa akin ang mga tao dahil maganda ang aking reputasyon. Alam nilang tapat akong tao. Hindi tulad ng mga taong mababa ang uri na kapag nakakita ng kaunting pera ay nagdidilim agad ang paningin. Ang patutsada ay malinaw na para kay Clara, na piniling manahimik at magkunwaring nakatuon sa cake sa kanyang harapan. Ang ganito kalaking pera ay hindi maaaring basta-basta ilagay kung saan-saan. Patuloy ni Senyora Rosario, sinasadyang lakasan ang kanyang boses. Itatago ko ito sa safe sa aking kwarto ngayon din. Wag na wag mong susubukang pumasok sa kwarto ko. Naiintindihan mo? Kapag nawala ito, kahit 1 sentimo, alam ko na kung sino ang unang dapat paghinalaan. Hindi po ako kailanman maglalakas loob na pumasok sa kwarto ninyo, kung hindi ninyo ako tatawagin. Mahinang sagot ni Clara. Pinipilit na panatilihin ang magalang na tono, kahit na kumukulo ang kanyang dugo. Ngumisi si Senyora Rosario. Mabuti kung alam mo ang iyong lugar. Ang mga mahihirap, malakas ang tukso, kapag nakakita ng perang nakatiwangwang. Kaya, binabalaan na kita mula pa sa simula. Matapos masiyahan sa pagpapababa ng moral ng kanyang manugang, kinuha ni Senyora Rosario ang makapal na sobre, ibinalik sa bag, at mayabang na naglakad pabalik sa kanyang silid sa itaas. Ang tunog ng pagsara ng kanyang pinto ay malakas. Sinasadyang ipakita ang kanyang pangingibabaw. Napabuntong hininga si Clara. Tinitigan niya ang mga cake sa kanyang harapan ng walang gana. Nahihilo siya sa pag-iisip sa ugali ng kanyang biyenan. Napalala ng palala, binilisan niya ang kanyang trabaho. Nais na matapos agad ang gawain sa kusina upang makapagpahinga sandali sa kanyang silid bago dumating sina Senyora Victoria at Miguel. Ngunit hindi niya alam na nang isara ang pinto ng silid ni Senyora Rosario, ang matandang babae ay hindi dumiretso sa kanyang safe. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto na nag-uugnay ng kanyang silid sa balkonahe sa likod. 100 na magdadala sa kanya, nang direkta sa silid ni na Miguel at Clara, nang hindi kailangang dumaan sa pangunahing hagdanan. Sa kanyang kamay, ang makapal na brown envelope na naglalaman ng 1,000,000 piso ay mahigpit na hawak. Isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang pulang labi. Ngayon ang katapusan mo, Clara. Malupit na sabi ni Senyora Rosario sa kanyang isip. Sisiguraduhin kong palalayasin ka ni Miguel sa bahay na ito na may tatak ng isang hamak na magnanakaw. 4:00 ng hapon, ang sikat ng araw ay nagsimulang humilig sa kanluran, tumatagos sa mga siwang ng bintana ng silid ni Clara. Tapos na ang lahat ng paghahanda sa kusina. Si Manang Fe ay nagmamap sa harap ng beranda, habang si Senyora Rosario ay abala pa rin sa pag-aayos sa kanyang silid. Sa wakas, nagkaroon ng libreng oras si Clara. Pumasok siya sa kanyang silid, balak na magpalit ng mas disenteng damit ayon sa utos ng kanyang biyenan. Habang naghahanap ng damit sa aparador, napansin ni Clara ang tumpok ng mga damit pantrabaho ni Miguel sa ibabang estante. May kakaiba. Ang pagkakaayos ng mga polo ay tabingi at hindi maayos. Samantalang kaninang umaga, siya mismo ang nagplantsa at nag-ayos ng mga iyon ng may lubos na kaayusan. Umuwi ba si Miguel para kumuha ng damit kanina? Bulong ni Clara sa sarili.
Ngunit hindi pa umuuwi ang kanyang asawa. Dahil sa kuryosidad, lumuhod si Clara at itinaas ang tumpok ng mga polo. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, napigil ang kanyang hininga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, na para bang nakakita siya ng isang makamandag na ahas sa loob ng kanyang aparador. Sa ilalim ng tumpok ng mga polo ng kanyang asawa, ay nakalatag ang isang makapal na brown envelope, napakakapal. At mula sa punit na dulo nito, kitang-kita ang mga IU 1,000 bills na tinalian ng goma. Iyon ang sobre ng pera para sa foundation ng kanyang biyenan. Umatras si Clara. Tinakpan ang kanyang bibig ng dalawang kamay. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Paano napunta dito ang perang ito? Sino ang nagdala nito? Ang kanyang isip ay agad na bumalik sa nangyari. Isang oras na ang nakalipas nang sinadya ni Senyora Rosario na ipagyabang ang pera sa hapagkainan. Nang bantaan siya ni Senyora Rosario at akusahan siya bilang isang mahirap na madaling magdilim ang paningin, na para bang isang puzzle na mabilis na nabuo sa kanyang isip. Agad na naunawaan ni Clara ang nakakatakot na senaryo na nilalaro. Ito ay isang patibong. Sigaw ng kanyang isip sa takot. Sinadya ni Mama na ilagay ang perang ito sa aking aparador. Sinuri niya ang sitwasyon. Ang pera ay inilagay sa ilalim ng mga damit ni Miguel, hindi sa kanya. Bakit? Siyempre, para maging mas kapani-paniwala. Kung hahalughugin ni Senyora Rosario ang kanilang silid mamaya, magmumukhang si Clara ang nagtago ng pera, nang nagmamadali at natataranta. Isinuksok sa tumpok ng damit ng asawa para hindi madaling mapaghinalaan. O mas malala pa, gusto ni Senyora Rosario na si Miguel mismo ang makakita ng pera kapag kumuha siya ng damit para maramdaman ni Miguel na pinagtaksilan siya ng kanyang sariling asawa. Nagsimulang manginig ang katawan ni Clara. Ito ay hindi lamang isang simpleng patutsada. Ito ay isang paninirang puri na maaaring sumira sa kanyang buhay. Kapag natagpuan ang perang ito dito, sa kanyang silid, walang sino man ang maniniwala sa kanya. Si Miguel, gaano man niya kamahal si Clara, ay mag-aalinlangan kapag nakita ang pisikal na ebidensya ng 1,000,000 piso sa kanilang aparador. Lalo na kung mayroong mahalagang bisita, tulad ni Senyora Victoria, ang kanyang estado bilang isang manugang mula sa isang simpleng pamilya, ay agad na magiging hatol na nagkasala sa mata ng lahat. Siya ay palalayasin, hihiwalayan ng walang dangal, at maaaring makulong pa. Unti-unting gumapang ang takot sa kanyang batok. Malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais ang nagsimulang tumulo sa kanyang sentido. Ang una niyang naisip ay tumakbo sa silid ni Senyora Rosario. Ihagis ang pera sa mukha ng kanyang biyenan at sumigaw sa galit. Ngunit napahinto ang kanyang kamay sa ere. Huwag kang tanga, Clara. Babala ng kanyang isip. Kung haharapin mo siya ngayon, tiyak na sisigaw siya ng malakas. Aakusahan kang nahuling nagnanakaw at sinusubukang ibalik ang pera dahil sa takot. Babaliktarin niya ang mga pangyayari. Ano ang dapat niyang gawin? Itapon sa basurahan? Dalhin palabas ng bahay? Masyadong maikli ang oras. Maaaring dumating sina Senyora Victoria at Miguel anumang oras. Kung mahuli siyang may dalang kahina-hinalang sobre palabas ng silid, para na rin siyang nagpakamatay. Tinitigan ni Clara ang brown envelope. Sa gitna ng kanyang matinding pag-aalala, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa kanyang isip. Unti-unting huminto ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang takot ay naglaho, pinalitan ng isang napakalamig na galit. Sa loob ng 2 taon, nanahimik siya. Sa loob ng 2 taon, tinanggap niya ang lahat ng panlalait para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ngunit ito ay isang pagtatangkang sirain ang kanyang pagkatao. Sumobra na ang kanyang biyenan. Kung gusto ni Senyora Rosario na maglaro ng marumi, ipapakita sa kanya ni Clara kung paano manalo sa laro nang hindi dinudumihan ang sariling mga kamay. Huminga ng malalim si Clara. Dahan-dahang ibinuga. Ang kanyang pag-aalala ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang mukha ay naging patag muli.
kasing patag ng isang tahimik na lawa, ngunit nagtatago ng isang nakakatakot na lalim. Lumuhod siya. Iniabot ang kanyang kamay, at kinuha ang makapal na brown envelope mula sa ilalim ng aparador. Ang 1,000,000 piso ay mabigat sa kanyang mga kamay, kasing bigat ng isang paninirang puri na idinisenyo para wasakin ang kanyang buhay. Gusto ninyong makipaglaro sa akin, ma? Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig, sa tahimik na silid. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi, bumubuo ng isang manipis na ngiti na hindi pa niya ipinakita kanino man sa bahay na ito. Tingnan natin kung sino ang iiyak ngayong araw. Tumingin si Clara sa paligid ng kanyang silid. Hindi niya maaaring itago ang pera sa ibang lugar sa loob ng silid, dahil sigurado siyang hihilingin ng kanyang biyenan ang isang masusing paghahalughog mamaya. Hindi rin niya ito maaaring itago sa kusina o sa sala. Masyadong malaki ang panganib na matagpuan ito ni Manang Fe. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanyang apron na isinabit niya kanina sa likod ng pinto ng silid. Isang makapal na tela na kulay navy blue na may 2 malalaking bulsa sa harap. Walang pag-aalinlangan. Bahagyang tinupi ni Clara ang makapal na sobre upang maging mas siksik, at pagkatapos ay isinuksok ito sa kanang bulsa ng kanyang apron. Malalim ang bulsa, perpektong nalunok ang sobre. Hindi nag-iiwan ng anumang kapansine-pansing umbok, hanggat marami siyang galaw, at hindi nakatayo ng tuwid. Pagkatapos ay nagpalit siya ng damit. Isang maayos na blusang may mahabang manggas at pantalon. Sinuklay niya ang kanyang buhok. Naglagay ng manipis na kolorete para magmukhang sariwa. At muling isinuot ang navy blue na apron. Perpekto. Mukha siyang isang batang may bahay, na abala sa paghahanda para sa isang mahalagang bisita. Walang maghihinala na sa likod ng bulsa ng kanyang apron ay mayroong mainit na pera na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw. Binasag ang katahimikan ng hapon. Mula sa labas ng bintana ng kanyang silid, narinig ni Clara ang ugong ng isang marangyang sasakyan na huminto sa harapan. Sa ibaba, narinig ang nagmamadaling mga yapak ni Senyora Rosario, na sinusundan ng kanyang matinis na sigaw kay Manang Fe. Manang Fe! Manang Fe! Buksan mo ang pinto. Nandyan na sila. Diyos ko, ayos na ba ang itsura ko? Tinitigan ni Clara ang kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Dahan-dahan niyang tinapik ang kanang bulsa ng kanyang apron. Magiging maayos ang lahat. Bulong niya. Ito ang kanyang unang galaw sa chess. Inihanda ng kanyang biyenan ang patibong ng napakaayos. Inilagay ang pyesa sa isang nakamamatay na posisyon. Ngunit, nakalimutan ni Senyora Rosario ang isang bagay. Sa larong chess, ang pinakamapanganib na pyesa ay hindi ang hari o reyna, kundi ang pyesang minamaliit, ngunit tahimik na sumusulong hanggang sa dulo ng board. Nang may mahinahong hakbang at taas noo, binuksan ni Clara ang pinto ng kanyang silid at bumaba. Handa na siyang salubungin ang panauhing pandangal. Handa na siyang harapin ang digmaang sinimulan ng kanyang sariling biyenan. Ang pangunahing pinto na gawa sa inukit na kahoy ay bumukas ng maluwag. Yumuko si Manang Fe nang may paggalang habang nagpipigil ng hininga. Sa may pintuan ay nakatayo ang taong dahilan ng pagkakagulo sa buong bahay mula pa kaninang umaga. Si Senyora Victoria, ang aura ng matandang babae, ay agad na nangibabaw sa silid. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit, nagawa sa pinya silk, na may kulay ginto at tsokolate, na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakamodernong pusod. Maayos at walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Mga diamanteng alahas ang nakapalibot sa kanyang leeg at pulso, sumasalamin sa liwanag mula sa chandelier sa sala. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa kanyang anyo ay ang kanyang matalim at nakakatakot na tingin, tipikal ng isang mataas na uri ng negosyante na sanay mag-utos. Sa likod niya, isang driver na nakauniporme ang nagdala ng ilang maliliit na regalo bago yumuko at bumalik sa sasakyan. Magandang hapon, Senyora Victoria. Naku, isang malaking karangalan na napadaan kayo sa aming munting tahanan, bati ni Senyora Rosario na may matinis at masayang boses. Halos tumakbo siya mula sa hagdanan. Iniunat ang kanyang mga braso na para bang sumasalubong sa isang matagal ng kaibigan,
Kahit na 2 beses pa lang sila nagkita sa isang charity event, ang kilos ni Senyora Rosario ay nagbago ng 180 degrees. Wala na ang mabangis na mukha at sarkastikong tono tulad ng pagsermon niya kay Clara kaninang umaga. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng pilit na matamis na ngiti. Tinanggap ni Senyora Victoria ang kamay ni Senyora Rosario na may manipis na ngiti na magalang ngunit may distansya. Hapon din, Rosario. Paumanhin kung medyo maaga akong dumating. Maluwag ang kalsada, hindi ko inaasahan. Ang boses ni Senyora Victoria ay malalim, kalmado, at may awtoridad. Kabaligtaran ng sobrang siglang boses ni Senyora Rosario. Ay, naku, walang problema, Senyora. Masaya pa nga kami na mas maaga kayong dumating. Halikayo, maupo po kayo sa sofa. Inanyayahan ni Senyora Rosario ang bisita na may labis na galaw. Itinuturo ang kremang leather na sofa sa pangunahing sala. Habang si Senyora Victoria ay naglalakad patungo sa sofa, napansin ni Clara na nakatayo malapit sa isang haligi ang isang mahalagang detalye. Sa kaliwang braso ni Senyora Victoria ay nakasabit ang isang tunay na Hermes Birkin bag na kulay itim na may gintong mga palamuti. Ang mamahaling bag na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay hindi sarado ng maigi. Ang itaas na bahagi ay bahagyang nakaawang. Ipinapakita ang isang mahabang pitaka at isang lalagyan ng salamin sa loob. Umupo si Senyora Victoria nang may karangalan at inilagay ang kanyang Hermes bag sa tabi niya sa malambot na unan ng sofa. Ang posisyon nito ay napaka-estratehiko. Wala pa ba si Miguel? Tanong ni Senyora Victoria, habang inililibot ang kanyang tingin sa paligid ng silid na pinabango ng husto ni Manang Fe. Papunta na po ang anak ko, Senyora. Tumawag siya kanina. Sabi niya mga 15 minuto na lang at darating na siya. Alam niyo na, isang batang direktor, maraming inaasikaso sa opisina. Tumawa ng mahina si Senyora Rosario. Sinusubukang ipagmalaki ang kanyang anak. Pagkatapos ay napansin niya si Clara na nakatayo pa rin malapit sa haligi. Biglang nanigas ang mukha ni Senyora Rosario bago piliting ngumiti muli. Ito pala ang manugang ko, si Clara. Mabilis na sabi ni Senyora Rosario na may pag-aatubiling tono. Clara, batiin mo si Senyora Victoria. Pagkatapos, dumiretso ka na sa kusina, ha? Ihanda mo na ang espesyal na chamomile tea para sa ating bisita. Lumapit si Clara ng mahinahon. Bahagya siyang yumuko. Nagbigay ng isang tapat at magalang na ngiti. Magandang hapon po, Senyora Victoria. Maligayang pagdating po sa aming tahanan. Tiningnan ni Senyora Victoria si Clara mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay hindi mapanlait tulad ng kanyang biyenan, kundi isang mapanuring tingin. Nakita niya ang maayos na blusang suot ni Clara, ang kanyang natural na kolorete, at higit sa lahat, ang kanyang mahinahong kilos. Hapon din, Clara. Salamat sa pagbati. Pupunta na po muna ako sa likod para ihanda ang inumin at merienda, Senyora, malambing na sabi ni Clara. Hindi na hinintay ang sarkastikong sagot ng kanyang biyenan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Ang kanyang kanang kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang navy blue na apron. Nararamdaman ang magaspang na tekstura ng makapal na brown envelope na nakatago doon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nanatiling matatag. Ang laro ay kasisimula pa lamang. Sa kusina, mabilis na kumilos si Clara. Inilabas niya ang mga kristal na tasa na ipinag-utos ng kanyang biyenan mula sa glass cabinet. Maingat niyang ibinuhos ang mainit na tubig sa isang pitsil na naglalaman ng pinatuyong bulaklak ng chamomile. Ang malambot at nakaka-relax na amoy ay agad na pumuno sa hangin ng kusina. Kabaligtaran ng bagyo na nagaganap sa kanyang dibdib. Mula sa sala, maririnig ang mahinang usapan. Mas tamang sabihin na ang boses ni Senyora Rosario ang nangingibabaw sa pag-uusap. Ipinagmamalaki kung gaano kahusay ang proyekto ni Miguel at kung gaano kaswerte si Senyora Victoria kung mag-i-invest siya. Si Senyora Victoria ay sumasagot lamang ng maikling pagtango o 1 o 2 salita. Halatang nagsisimula ng mainip ang babaeng alta sosyedad sa mga murang papuri ni Senyora Rosario. Biglang may nagmamadaling mga yapak na papalapit sa kusina.
Lumitaw si Senyora Rosario mula sa likod ng pader. Ang kanyang mukha na kanina'y matamis sa harap ng bisita ay naging mabangis ng tingnan si Clara. Ang tagal mo namang gumawa lang ng tsaa. Bulong ni Senyora Rosario. Nanlilisik ang mga mata. Tandaan mo. Ha? Huwag kang gagawa ng kahihiyan. Ihatid mo ang tsaa. Ilagay sa mesa. At umalis ka kaagad. Pupunta muna ako sa banyo saglit. Aayusin ko lang ang lipstick ko. At saka, sinadya ni Senyora Rosario, nabitinin ng kanyang pangungusap. Tinitigan niyang mabuti si Clara, naghahanap ng anumang bakas ng pag-aalala. At saka titingnan ko ang safe ko sa kwarto. Sisiguraduhin kong ligtas ang donasyon para sa foundation kanina. Bigla kasing gumaan ang pakiramdam ko. Parang may magnanakaw sa bahay na ito. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Senyora Rosario. Ine-enjoy niya ang kanyang sariling dula. Hinihintay ang sandali, kung saan lalabas siya mula sa kanyang silid, at sisigaw na nawawala ang kanyang pera. Ngunit, hindi ibinigay ni Clara ang inaasahang reaksyon. Ang mukha ni Clara ay nanatiling walang ekspresyon. Kalmado pa niyang inayos ang isang maliit na garapon ng asukal sa isang tray. Handa na po ang tsaa, ma. Ihahatid ko na po sa harap. Nang makitang walang epekto ang kanyang pananakot sa kanyang manugang, naiinis na suminghal si Senyora Rosario. Mabuti, mag-ingat ka, at baka magkamali ka. Mahinang banta niya bago tumalikod, at naglakad patungo sa pasilyo, na papunta sa banyo ng mga bisita, na may daan patungo sa hagdanan sa likod, na papunta sa kanyang silid. Ito na ang pagkakataon. Ang kanyang biyenan ay umalis upang ihanda ang kanyang drama ng pagkawala. Iniwan si Clara, na mag-isang haharap kay Senyora Victoria sa sala. Ang gintong pagkakataong ito ay hindi darating ng 2 beses. Binuhat ni Clara ang silver tray na naglalaman ng kristal na pitsel, 2 tasa, at isang tiered plate ng mga cake. Lumabas siya mula sa kusina. Tinahak ang sala, at dahan-dahang lumapit sa sala. Mabilis na nagkalkula ang kanyang isip. Ang distansya mula sa mesa patungo sa sofa, ang posisyon ng Hermes bag, ang direksyon ng tingin ni Senyora Victoria lahat, ay dapat kalkulahin sa loob ng ilang segundo. Heto na po ang chamomile tea ninyo, Senyora Victoria. Malambing na sabi ni Clara nang makarating siya malapit sa mesa. Si Senyora Victoria, na tumitingin sa isang painting sa dingding, ay lumingon. Ang kanyang mukha na kanina'y tila naiinip, ay bahagyang lumuwag nang makita si Clara. Salamat, Clara. Ang bango. Walang anuman po, Senyora. Ito po ay mga bulaklak ng chamomile na kami mismo ang nagpatuyo, hindi po galing sa tea bag, kaya mas matapang at nakaka-relax ang amoy. Paliwanag ni Clara habang nagsasalin ng tsaa sa kristal na tasa. Tinaasan ng kilay ni Senyora Victoria, tila interesado. Ah, kayo pala ang nagpatuyo nito? Bihira na ang mga kabataan ngayon na matiyaga sa mga ganitong bagay. Masuwerte si Rosario, at mayroon siyang manugang na kasing sipag mo. Ngumiti lamang si Clara. Nagpakumbaba. Isang maliit na libangan lamang po para may pagkaabalahan, Senyora. Inilagay niya ang tasa ng tsaa na may manipis na usok sa harap ni Senyora Victoria. Ang posisyon ni Clara ngayon ay nakatayo sa gilid ng mesa. Wala pang kalahating metro ang layo mula sa Hermes bag na nakaawang sa sofa. Mabilis niyang sinulyapan ang loob ng bag maluwag. Madaling papasok ang sobre nang hindi sasabit. Ngayon, kailangan niya lang ng isang distraction. Isang segundo lang kung saan titingin si Senyora Victoria sa ibang direksyon, na para bang pinagbigyan ng tadhana ang paglaban ni Clara. Isang malakas na pag-vibrate ang narinig mula sa mesa. Ang cellphone ni Senyora Victoria, na nakalagay malapit sa isang florera, ay umilaw. Ipinapakita ang pangalan ng assistant ng direktor sa screen. Napabuntong hininga si Senyora Victoria. Tila medyo naistorbo sa tawag. Paumanhin, Clara, ang mga bagay sa opisina ay laging sumusunod, kahit saan ako magpunta. Walang problema po, Senyora, sagot ni Clara. Umatras ng bahagya para magbigay ng espasyo. Kinuha ni Senyora Victoria ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Dahil marahil ay hindi gaanong malinaw ang boses sa kabilang linya,
Hindi namamalayan ni Senyora Victoria na ipinaling niya ang kanyang mukha patungo sa malaking bintana sa kanan, palayo sa mesa at palayo sa kanyang bag, habang tinatakpan ng isang tainga ng kanyang daliri. Hello? Oo, kumusta ang financial report? Hindi ba't sinabi ko nang i-revise bago mag-alas 5? Ang tono ni Senyora Victoria ay naging matigas, ganap na nakatuon sa kanyang pag-uusap sa telepono. Ngayon, ang instinct ni Clara ang kumilos. Ang kanyang katawan ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanyang isip. Ngunit may kasamang kasanayan ng isang salamangkero. Habang nagkukunwaring inaayos ang mga cake sa mesa, para maging tuwid, ang kanyang kaliwang kamay ay nakapatong sa gilid ng mesa. Ang kanyang kanang kamay, nang may napakakinis at walang ingay na galaw, ay pumasok sa bulsa ng kanyang navy blue na apron. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang makapal na brown envelope. Bahagya siyang yumuko, na para bang tinitiyak ang posisyon ng isang tinidor. Sa loob ng isang iglap, na halos hindi makita, ang kanyang kanang kamay ay mabilis na gumalaw patungo sa sofa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng bukana ng itim na Hermes bag, at pagkatapos ay binitawan ng kanyang hawak. Swoosh! Tat! Ang sobre na naglalaman ng 1,000,000 piso ay madulas na pumasok sa loob ng bag. Lumapag ng may mahinang tunog na nasisipsip ng makapal na leather sa ilalim. Ang kulay brown nito ay agad na natakpan ng madilim na anino sa loob ng malalim na bag. Ang bukana ng bag ay bahagyang sumarado dahil sa bagong bigat, itinago ang sobre ng perpekto. Ang kanang kamay ni Clara ay agad na bumalik sa mesa. Inaayos ang isang maliit na napkin malapit sa pitsel. Ang kanyang hininga ay hindi humihingal. Ang kanyang mukha ay hindi namumutla. Lumunok siya ng isang beses. Naramdaman ang malakas na tibok ng kanyang puso, ngunit sa labas ay mukha siyang isang kalmadong estatwa. Tapos na. Isang perpektong pagpapatupad. Tinapos ni Senyora Victoria ang kanyang tawag na may halong inis, at ibinalik ang kanyang cellphone sa mesa. Muli siyang lumingon kay Clara. Walang kamalay-malay na sa loob ng kanyang ipinagmamalaking bag, ay mayroong isang time bomb na inilagay ng may bahay na ito. Paumanhin. Ang aking staff ay minsan ay hindi gaanong maingat kung hindi direktang binabantayan. Reklamo ni Senyora Victoria habang inaabot ang kanyang tasa ng tsaa. Tiyak na napakapagod magpatakbo ng ganoon kalaking kumpanya, Senyora. Sagot ni Clara na may tapat na simpatya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na katahimikan. Tikman niyo po ang tsaa. Sana po ay makabawas ito sa inyong pagod. Hinigop ni Senyora Victoria ang tsaa at nagningning ang kanyang mga mata. Napakasarap. Tamang-tama ang timpla. Yumuko si Clara ng may paggalang. Salamat po, Senyora. Kung ganoon po, pupunta na po muna ako sa likod para tingnan ang niluluto. Malapit na rin pong dumating si Miguel. Sige. Sige. Sagot ni Senyora Victoria. Ngayon, ay may mas mainit na tono kaysa noong una siyang dumating. Tumalikod si Clara at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Pagkalagpas niya sa pader na naghihiwalay sa sala, biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Sumandal siya sa malamig na pader. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang mapuno ng hangin ang kanyang mga baga. Nagawa niya. Ang perang patibong ay nailipat na. Ngayon, hihintayin na lamang niya ang kanyang biyenan, na pasabugin ang entabladong siya mismo ang gumawa. Lumipas ang 2 minuto. Si Clara ay naghuhugas ng kamay sa lababo sa kusina, nang ang katahimikan ng bahay ay biglang binasag ng isang nakabibinging sigaw. Hindi! Oh Diyos ko! Ang pera ko! Ang pera para sa foundation! Nawawala! Ang sigaw ay nagmula sa ikalawang palapag. Ang boses ay paos, matinis, at puno ng sinadyang pag-aalala para maging dramatiko. Boses iyon ni Senyora Rosario. Agad na pinatay ni Clara ang gripo. Kumibot ang sulok ng kanyang labi, pinipigilan ang isang malamig na ngiti. Oras na para sa palabas, sabi ng kanyang isip. Kinuha niya ang isang tuwalya, pinatuyo ang kanyang mga daliri, at tumakbo patungo sa harap na may mukhang puno ng kunwaring pag-aalala. Sa sala, halos mabulunan si Senyora Victoria sa kanyang tsaa. Marahas niyang inilapag ang kanyang tasa, na lumikha ng isang malakas na tunog. Ang eleganteng babae,
ay tumayo mula sa sofa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pagkagulat at labis na pagkairita. Mula sa hagdanan, tumakbo pababa si Senyora Rosario na may napaka-teatrikal na mga hakbang. Sinadya niyang guluhin ang kanyang buhok, hawak-hawak ang kanyang ulo, na para bang guguho na ang mundo. Mga peking luha ang namuo sa kanyang mga mata. Ano ito, Rosario? Bakit ka sumisigaw? Matigas na tanong ni Senyora Victoria. Para sa kanya, ang ganitong uri ng gulo ay napakawalang klas. Inihagis ni Senyora Rosario ang kanyang sarili sa isang solong upuan sa tapat ni Senyora Victoria. Humagulgol siya, tinatakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Ang pera ko, Senyora Victoria, ang pera mula sa mga amiga para sa pagpapatayo ng isang ampunan. 1,000,000 piso. Nawawala sa safe sa aking kwarto. Si Manang Fe, na nagpaplantsa sa likod, ay nagmamadaling tumakbo rin patungo sa sala. Diyos ko po! Nawawala, senyora? Paano pong nawawala? Nawawala, Manang Fe. Nawawala. Umungol si Senyora Rosario. Manang Fe, pagkatapos ay tumingala siya. Ang kanyang basang mga mata ay sumulyap sa buong silid bago tuluyang huminto ng matalim sa figura ni Clara na nakatayo sa may bukana ng sala. Ang hintuturo ni Senyora Rosario ay agad na itinuro ng diretso sa mukha ng kanyang manugang. Tiyak na may pumasok sa aking kuwarto. At ang tanging tao na narito sa bahay buong araw maliban sa akin at kay Manang Fe ay ikaw, Clara. Malakas na akusa ni Senyora Rosario. Lumapit si Clara. Nagpapakita ng isang napakakapani-paniwalang ekspresyon ng pagkalito at pagkagulat. Diyos ko po! Ma, ano po ang sinasabi ninyo? Mula pa kaninang umaga, ay abala ako sa kusina at sa paglilinis sa ibaba. Hindi po ako umakyat, lalo na sa kwarto ninyo. Saksi po si Manang Fe. Nag-aalangang tumango si Manang Fe. Opo, senyora. Si Ma'am Clara po ay kasama ko sa kusina kanina. Naghahanda ng pagkain para kay Senyora Victoria. Huwag mo siyang protektahan, Manang Fe. Mabangis na putol ni Senyora Rosario. Tumayo siya, lumapit kay Clara na may nagbabantang tingin. Kaninang tanghali, sinadya kong ipakita sa iyo ang pera sa hapagkainan, hindi ba? Nakita ko ang ningning sa iyong mga mata nang makita mo ang ganoon kalaking pera. Tiyak na tahimik kang umakyat noong naliligo ako. Binuksan mo ang safe gamit ang ekstrang susi at itinago mo ito. Si Senyora Victoria, na nanonood sa murang palabas na ito, ay hinilot ang kanyang sentido. Napakahiya ng sitwasyong ito. Rosario, kumalma ka muna. Huwag kang basta-basta mag-akusa ng walang ebidensya. Seryosong bagay ito. Hindi maliit ang halaga. Hindi ba't mas mabuting i-report na lang sa pulis para maging malinaw? Mungkahi ni Senyora Victoria na may malamig na tono nang marinig ang salitang pulis. Biglang namutla si Senyora Rosario. Ang pagtawag sa pulis ang huling bagay na gusto niya. Magsasagawa ng investigasyon ang pulis, kukuha ng mga fingerprint, at iyon ang magbubunyag na walang nangyaring pagnanakaw sa safe. Ang pera ay siya mismo ang naglabas. Huwag po munang pulis, Senyora Victoria. Ito po ay isang panloob na usapin ng pamilya. Mabilis na sagot ni Senyora Rosario. Bahagyang nanginginig ang boses. Ngunit agad siyang nagpakatatag. Muli siyang nagpakita ng mabangis na mukha kay Clara. Dito natin ito aayusin. Kilala ko ang ugali ng mga mahihirap. Kapag nakakita ng perang nakatiwangwang, nangangati ang mga kamay. Tiyak na nasa kwarto ng babaeng ito ang ebidensya. Sobra na po ang pag-aakusa ninyo sa akin, ma. Sagot ni Clara na may nanginginig na boses. Sinasadyang magmukhang nagpipigil ng iyak dahil sa paninirang puri. Kailangan niyang gampanan ng perpekto ang papel ng isang api, kung hindi po kayo naniniwala. Sige po, halughugin ninyo ang buong bahay na ito. Halughugin ninyo ang aking silid. Nagningning ang mga mata ni Senyora Rosario sa tagumpay ng marinig iyon. Kinagat niya ang pain. Si Clara mismo ang naghamon na halughugin ang kanyang silid. Ang kanyang plano ay tumatakbo ng napakakinis. Sige, kung iyan ang gusto mo.
Hahalughugin natin ang kwarto mo ngayon din. Sigaw ni Senyora Rosario, na puno ng sigla. Halos makalimutan ang kanyang drama ng kalungkutan. Sakto sa sandaling binigkas ni Senyora Rosario ang pangungusap na iyon, ang ugong ng isang pamilyar na sasakyan ay narinig na pumasok sa garahe. Nagmamadaling bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Miguel suot ang kanyang business suit. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit sinubukan niyang ngumiti para salubungin ang kanyang mahalagang bisita. Ngunit, ang kanyang ngiti ay agad na nawala. Nang makita ang eksena sa sala, ang kanyang ina ay nakatayo na may namumulang mukha. Si Manang Fe ay mukhang takot. Si Clara ay nakatayo na may namumuong luha. At si Senyora Victoria, ang kanyang pinakamahalagang investor, ay nakaupo na may matigas at hindi komportableng mukha. Anong nangyayari dito? Bakit may gulo? Naguguluhang tanong ni Miguel. Lumalapit. Senyora Victoria, magandang hapon po. Pasensya na po at na-late ako. May aksidente po kasi sa expressway kanina. Pero, ano po ang problema dito? Agad na lumapit si Senyora Rosario sa kanyang anak. Hinawakan ng mahigpit ang manggas ng damit ni Miguel. Muling bumuhos ang kanyang luha. Mas malakas ngayon. Miguel, buti na lang at umuwi ka. Anak, kailangan mong turuan ng leksyon ang asawa mong ito. Naglakas loob siyang nakawin ng pera ko. Lubhang nagulat si Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitigan ang kanyang ina. At pagkatapos ay si Clara, na dahan-dahang umiling. Nagnakaw? Anong pera, ma? Huwag po kayong basta-basta magsalita. May bisita po tayo. Bulong ni Miguel. Labis na nahihiya dahil sa gulo sa kanilang bahay na nangyayari sa harap ni Senyora Victoria. Ang pera para sa foundation, 1,000,000 piso. Miguel, nawawala sa safe ko. Itinuro ni Senyora Rosario si Clara. At 100% akong sigurado na ang babaeng probinsyanang ito ang kumuha. Kaninang tanghali, nakita niya akong may dalang pera. Agad na naging berde ang kanyang mga mata. Kailangan mong mapagtanto, Miguel. Ang asawa mo ay isang parasito lamang sa bahay na ito. Tama na, ma! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng sala. Sa wakas, ay naubos na ang kanyang pasensya. Alam niyang ayaw ng kanyang ina kay Clara. Ngunit ang pag-akusa sa kanyang asawa bilang isang magnanakaw sa harap ng isang business partner ay isang malaking kahihiyan. Hindi magagawa ni Clara iyan. Asawa ko siya. Lahat ng pangangailangan niya ay ibinibigay ko. Bakit siya magnanakaw ng pera ng foundation? Mariing pagtatanggol ni Miguel sa kanyang asawa. Lumapit kay Clara at inakbayan ito. Yumuko si Clara. Itinago ang isang manipis na ngiti sa likod ng kanyang buhok. Ang pagtatanggol ni Miguel ay isang napakatamis na bonus. Suminghal si Senyora Rosario, nakapamewang na hinamon ng kanyang anak. Nabulag ka na ng gayuman ng babaeng iyan. Miguel, kapag ang isang tao ay likas na sakim, kahit gaano pa ang ibigay mo, hindi siya makukuntento. Kung talagang naniniwala kang wala siyang kasalanan, patunayan mo. May lakas ka bang ng loob na samahan akong halughugin ng kanyang silid ngayon? Ang hamon ay binitiwan ng may malakas na boses. Tinitiyak na maririnig ito ni Senyora Victoria. Sinadya ni Senyora Rosario na ilagay si Miguel sa alanganin. Kung tatanggi si Miguel, nangangahulugan itong pinoprotektahan niya ang isang magnanakaw. Kung papayag si Miguel, siya mismo ang makakahanap ng ebidensya sa kanilang sariling aparador. Isang napakatalinong senaryo, isip ni Senyora Rosario. Lumingon si Miguel kay Clara. Ang kanyang tingin ay naghahanap ng kasiguraduhan. Mahal, hindi ako kumuha kahit 1 sentimo ng pera ni Mama. Putol ni Clara, na may malinaw at matatag na boses, nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Kung ang paghahalughog sa ating silid, ang tanging paraan para linisin ang aking pangalan at patunayan na mali si Mama. Sige po, pumunta na po tayo sa ating silid ngayon. Manang Fe, pakisuyo. Sumama po kayo bilang saksi. Sige. Titingnan natin ngayon. Desisyon ni Miguel na may naninigas na panga. Lumingon siya kay Senyora Victoria.
na may labis na pagsisisi sa kanyang mukha. Senyora Victoria, humihingi po ako ng paumanhin sa abalang ito. Bigyan niyo po kami ng 5 minuto para ayusin ang hindi pagkakaunawaan na ito sa aming pamilya. Senyora Victoria, pakitikman niyo na po muna ang tsaa. Nagkrus lamang ng binti si Senyora Victoria. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Sige, Miguel, ayusin ninyo muna ang inyong mga problema sa bahay. Hihintayin ko kayo dito. Interesado rin akong malaman kung sino talaga ang naglalaro ng apoy sa bahay na ito. Ang mga salita ni Senyora Victoria ay may dobleng kahulugan na matalim. Ngunit, masyadong bulag si Senyora Rosario sa kanyang ambisyon para mapansin ito. Halika na, tingnan natin kung sino ang luluhod at iiyak maya-maya. Sigaw ni Senyora Rosario na puno ng sigla. Nauunang naglakad patungo sa hagdanan na para bang isang general na handa ng anihin ang kanyang tagumpay sa digmaan. Hinawakan ni Miguel ng mahigpit ang kamay ni Clara. Ginabayan siyang sundan ng kanyang ina. Kasunod si Manang Fe sa likuran. Tahimik na naglakad si Clara. Ang kanyang kanang kamay ay marahang pinisil ang kamay ng kanyang asawa. Nagbibigay ng peking kapanatagan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ng kanyang biyenan, na mayabang na naglalakad sa unahan. Oo ma, malamig na sabi ni Clara sa kanyang isip. Makikita natin kung sino ang iiyak at mawawala ng lahat ngayong araw. Sa ibaba, sa tahimik na sala, inayos ni Senyora Victoria ang kanyang pagkakaupo. Hindi sinasadya. Nasiko niya ang kanyang Hermes Birkin bag. Bahagyang gumalaw ang bag. Lumikha ng isang mahinang tunog mula sa laman nitong mas bumigat dahil sa isang makapal na brown envelope. Naghihintay na matagpuan. Ang malalakas na yabag sa kahoy na hagdanan ang bumasag sa tensyon sa hangin. Naunang naglakad si Senyora Rosario. Taas noo at mayabang. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak, tulad ng isang berdugo na hindi makapaghintay na isagawa ang parusa sa kanyang biktima. Sa likod niya, mahigpit na hawak ni Miguel ang kamay ni Clara. Ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng hindi paniniwala at pigil na galit. Si Manang Fe ay sumusunod sa pinakahuli. Nakayuko habang nagdarasal na matapos na ang gulong ito. Ang pinto ng master's bedroom, kung saan nagpapahinga sina Miguel at Clara, ay marahas na itinulak ni Senyora Rosario hanggang sa tumama ito sa dingding. Ang silid ay napakalinis. Ang bedsheet ay walang gusot. Ang mga unan ay maayos na nakasalansan. At ang amoy ng lavender air freshener ay banayad na umaalingasaw. Ngunit para kay Senyora Rosario, ang kalinisang ito ay isang pagkukunwari lamang sa kabulukan ng kanyang manugang. Magsimula tayo dito. Malakas na sabi ni Senyora Rosario. Sinasadyang iparinig ang kanyang boses hanggang sa ibaba. Dumiretso siya sa malaking sliding door na aparador na nangingibabaw sa isang panig ng silid. Nakatayo si Miguel sa may pintuan. Tinitigan ng kanyang ina na may naninigas na panga. Ma, wag po kayong sumobra. Kung wala tayong makita, kailangan ninyong humingi ng tawad kay Clara sa harap ni Senyora Victoria. Humingi ng tawad? Ha? Tingnan natin kung sino ang luluhod. At magmamakaawa mamaya, sarkastikong sagot ni Senyora Rosario. Sa isang marahas na hila, binuksan niya ang pinto ng aparador. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa ibabang estante, kung saan nakasalansan ang mga damit pantrabaho ni Miguel. Mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay, puno ng bulag na kumpiyansa. Paulit-ulit na niyang inisip ang eksenang ito. Itataas niya ang tumpok ng mga damit, makikita ang makapal na brown envelope, itataas ito bilang ebidensya, at sasampalin ang mukha ng kanyang nagpapanggap na banal na manugang. Kinuha niya ang tumpok ng mga nakaplansang polo, at itinaas ang mga ito. Ngunit, ang ngiti ng tagumpay na namumuo sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Kinapa ng kanyang kamay. Ang walang lamang sahig ng aparador, wala doon kundi isang piraso ng papel, na may bulaklak na disenyo. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Rosario. Huminto ang tibok ng kanyang puso. Mas lalo siyang yumuko. Halos dumikit na ang kanyang ilong sa estante. Tinitiyak na hindi siya nagkakamali ng tingin. Marahas niyang inihagis ang natitirang mga polo sa sahig. Walang laman pa rin. Ano? Mahinang bulong ni Senyora Rosario. Nasaan na ma?
Tanong ni Miguel mula sa pintuan. Ang kanyang boses ay malamig at nagtatanong. Nasaan ang pera ng foundation? Na sinasabi ninyong ninakaw ng asawa ko. Saan niya itinago? Napalunok si Senyora Rosario, na para bang may matalim na bato sa kanyang lalamunan. Sandali, sandali. Tiyak na inilipat niya sa ibang estante. Mabilis niyang sabi. Sinusubukang itago ang panginginig ng takot na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Nakatayo lamang si Clara, sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong ekspresyon ng pag-aalala at sakit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang malaking kasiyahan habang pinapanood ang kanyang biyenan na nawawala sa sarili. Ang takot ay tuluyan ng bumalot sa katinoan ni Senyora Rosario. Dahil 100% siyang sigurado na siya mismo ang naglagay ng sobre doon ilang oras na ang nakalipas. Ang katotohanang naglaho ito ay nagparamdam sa kanya na para siyang pinaglalaruan ng isang multo. Tiyak na nandito lang iyon kanina. Tiyak na itinago niya sa mas liblib na lugar. Sigaw ni Senyora Rosario. Ang kanyang mga kamay ngayon ay kumikilos ng walang direksyon. Hinila niya ang mga drawer ng aparador. Ang tunog ng mga hanger na nag-uumpugan ay malakas na narinig habang marahas niyang iwinawaksi ang mga damit at suit. Ang mga damit na maayos na naplansa ni Clara ay nagkalat na ngayon, inaapakan ng mataas na takong na sandalyas ni Senyora Rosario. Ma, tama na! Sigaw ni Miguel. Naubos na ang kanyang pasensya. Ang kanilang silid-tulugan ngayon ay mukhang dinaanan ng isang buhawi. Ngunit, wala nang pakialam si Senyora Rosario. Ang kanyang hininga ay humihingal. Malamig na pawis ang nagsimulang lumitaw sa kanyang noo at sentido. Sinisira ang kanyang mamahaling kolorete. Lumuhod siya sa sahig. Tumingin sa ilalim ng kama. Hinila ang mga kahon ng sapatos at binuklat pa ang basket ng maruruming damit. Saan mo itinago ang pera, babaeng tuso? Sigaw ni Senyora Rosario. Lumingon kay Clara na may nanlilisik na pulang mga mata. Ang kanyang maayos na buhok ay nagulo na. Hindi na siya mukhang isang eleganteng donya, kundi isang baliw na naghahanap ng karayom sa dayami. Sa ngalan ng Diyos, Ma, wala po akong alam sa perang iyan. Hindi po ako pumasok sa silid na ito mula pa kaninang tanghali. Sagot ni Clara na may nanginginig na boses na halos mabasag sa pag-iyak. Sumandal siya sa balikat ni Miguel. Ginagampanan ang papel ng isang walang malay na biktima. Lumapit si Miguel, hinawakan ang braso ng kanyang ina, na sinusubukang buksan ang drawer ng mesa ni Clara at pilit na itinayo. Tama na, Ma! Tama na! Sigaw ni Miguel, na may malakas na boses, na nagpagulat kay Manang Fe sa pintuan. Ginalugad na ninyo ang aming silid, nilait na ninyo ang aking asawa, at wala kayong nakitang ebidensya. Wala ang pera dito, Miguel. Hindi mo naiintindihan. Ang pera na uutal na sabi ni Senyora Rosario. Humihingal. Gusto niyang sumigaw na dapat ay nandoon ang pera dahil siya ang naglagay nito. Ngunit ang pangungusap na iyon ay magbubunyag ng lahat ng kanyang kasamaan. Tiyak na dinala niya palabas. O ano, Ma? O baka kayo ang nakalimot kung saan ninyo inilagay at pagkatapos ay naghanap kayo ng masisisi para pagtakpan ang sarili ninyong kapabayaan? Akusa ni Miguel. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba sa galit. Lagi na lang kayong naghahanap ng dahilan para paalisin si Clara. Pero ngayon, ay sumobra na kayo sa pagdadala ng paninirang puri sa harap ng ating investor. Alam ba ninyo kung ano ang magiging epekto nito sa aking kumpanya? Ang mga salita ni Miguel ay tumama ng napakalakas kay Senyora Rosario. Natigilan siya. Kumalabog ang kanyang dibdib. Paanong ang kanyang perpektong plano ay nasira? Saan napunta ang malas na sobre na iyon? Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang isang cellphone. Kinuha ni Miguel ang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan ng sekretarya ng direktor ang nasa screen. Minura ni Miguel ang sarili. Hinilot ang kanyang mukha. Hindi niya maaaring balewalain ang tawag na ito, lalo na't nasa kritikal na yugto ang kanyang kumpanya. Manang Fe, utos ni Miguel. Bumaba ka na. Tiyakin mong mainit pa ang tsaa ni Senyora Victoria. Sabihin mo sa kanya, humihingi ako ng paumanhin. May mahalagang tawag mula sa opisina.
bababa ako agad. Opo, sir. Kinakabahang sagot ni Manang Fe. Agad na tumalikod at tumakbo pababa. Pagkatapos ay tinitigan ni Miguel nang matalim ang kanyang ina. Ma, huwag na kayong gumalaw ng kahit ano dito. Pag-usapan natin ito ng maayos pagkaalis ni Senyora Victoria. Lumingon siya kay Clara. Lumambot ang kanyang tingin. Mahal? Sasagutin ko lang ang tawag sa labas ng balkonahe. Dito ka lang, tumango si Clara. Opo. Mahal, tumalikod si Miguel. Lumabas ng silid. At naglakad patungo sa maliit na balkonahe. Sa dulo ng pasilyo, isinara ang salaming pinto para hindi marinig ang kanyang pag-uusap. Ngayon, sa magulong silid, tanging si Senyora Rosario at Clara na lamang ang naiwan. Biglang nagbago ang kapaligiran. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Nakatayo pa rin si Senyora Rosario sa gitna ng silid. Humihingal. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatitig sa sahig na puno ng nagkalat na damit. Ang kanyang isip ay blanko. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang madilim na hukay na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos ay may narinig siyang napakahinang mga yapak. Tumingala si Senyora Rosario. Si Clara ay hindi na nakasandal sa may pintuan na may malungkot na mukha. Ang kanyang manugang ay papalapit sa kanya na may napaka-elegante at sinusukat na mga hakbang. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang mga balikat ni Clara ay tuwid at sa kanyang mukha ay mayroong isang manipis na ngiti na nagpapalamig ng dugo. Huminto si Clara sa harap ng kanyang biyenan. Wala pang kalahating metro ang kanilang pagitan. Ang amoy ng pawis ng takot ni Senyora Rosario na may halong mamahaling pabango ay malinaw na naaamoy ni Clara. Nang may mabagal at sinadyang galaw, yumuko si Clara. Ang kanyang mukha ay lumapit sa kanang tainga ni Senyora Rosario. Hinahanap po ba ninyo ang makapal na brown envelope na iyon? Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay napakalambot. Dumadaloy na parang lason, walang bahid ng galit. Biglang nanigas ang katawan ni Senyora Rosario na para bang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang dila ay biglang hindi makapagsalita. Ang sobre na naglalaman ng 1,000,000 piso na maingat ninyong isinuksok sa ilalim ng tumpok ng mga polo ni Miguel kanina. Patuloy ni Clara sa kanyang nakamamatay na bulong. Sayang naman ma, hindi gaanong malinis ang inyong plano. Inatras ni Senyora Rosario ang kanyang mukha. Tinitigan si Clara ng may hindi mailarawang takot. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ikaw, alam mo? Pautal-utal niyang sabi. Mas lumapad ang ngiti ni Clara. Ang kanyang itim na mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ikinulong ang takot na iyon ng walang awa. Siyempre alam ko, ma. Ako ang nag-aayos ng aparador na ito araw-araw. Sa tingin ninyo ba, ay hindi ko mapapansin ang isang maruming basura na ipinuslit dito? Bulong muli ni Clara. Pero huwag kayong mag-alala, ma. Dahil napakahalaga sa akin ang inyong reputasyon. Iniligtas ko na ang perang iyon. Inilipat ko na. Mula sa silid na ito. Saan? Halos pabulong na tanong ni Senyora Rosario. Kinuyong niya ang kanyang sariling braso sa takot. Kung itinapon ito ni Clara o itinago sa ibang lugar sa bahay, may pagkakataon pa siyang hanapin ito. Ikiniling ni Clara ang kanyang ulo. Ninanamnam ang mga sandali ng pagkasira ng isipan ng kanyang biyenan. Inilipat ko po sa pinakaligtas na lugar, ma. Isang lugar na hinding-hindi ninyo magagalaw, lalo na ang halughugin. Mahinahong sabi ni Clara. Binibigyang diin ang bawat salita para perpektong maintindihan ng kanyang biyenan. Inilagay ko po sa loob ng Hermes Birkin bag ni Senyora Victoria na nakaawang sa sofa sa ibaba. Pumasok po ng napakakinis. Ang huling pangungusap ni Clara ay tumama sa dibdib ni Senyora Rosario na parang isang mabigat na martilyo. Ang mundo sa paligid niya ay tila huminto. Ang hangin sa silid ay parang naubos. Nagiiwan sa kanya na humihingal na parang isang isda na inihagis sa lupa. Ang kanyang puso, na kanina pa kumakabog, ay tila huminto. Ang dugo sa kanyang buong katawan ay tila bumaba sa kanyang mga paa
Nagiiwan sa kanyang mukha, nakasing putla ng isang bangkay. Sa loob ng bag ni Senyora Victoria. Sa loob ng bag ng kanyang panauhing pandangal. Ang tusong isip ni Senyora Rosario, na karaniwang mabilis magplano ay pinoproseso ang impormasyong iyon, at agad na nagbigay ng isang nakakatakot na conclusion. Kung bababa siya ngayon at sisigaw na inilipat ni Clara ang pera sa bag ni Senyora Victoria, ano ang mangyayari? Tiyak na bubuksan ni Senyora Victoria ang kanyang bag. At boom ang sobre, na may 1,000,000 piso, na nakapangalan sa foundation ni Senyora Rosario ay naroon. Sino ang paniniwalaan ni Senyora Victoria? Maniniwala ba siya na ang isang tila inosenteng manugang ay biglang nagkaroon ng nakakabaliw na ideya na ilagay ang ninakaw na pera sa kanyang bag? Hindi. Ang lohika ng mga mayayaman at matatalas na tao, tulad ni Senyora Victoria, ay agad na magkakaroon ng isang conclusion. Iisipin ni Senyora Victoria na si Senyora Rosario, na walang tigil na nangungumbinsi sa kanya na mag-invest, ay sinadyang ipuslit ang pera sa kanyang bag bilang isang murang paraan ng panunuhol. Si Senyora Victoria ay isang babae na pinapahalagahan ang kanyang dangal at labis na kinokontra ang panunuhol sa negosyo. Kung mararamdaman ni Senyora Victoria na sinusuhulan siya sa ganoong kababang paraan, hindi lamang niya hindi ibibigay ang investment para kay Miguel, kundi sisirain pa niya ang reputasyon ng kumpanya ni Miguel sa mga elitistang negosyante. At kung susubukan ni Senyora Rosario na ipaliwanag ang katotohanan, na balak niyang ipahamak ang kanyang sariling manugang, ang epekto ay magiging kasing wakasak. Mararamdaman ni Senyora Victoria na ginamit siya at isinama sa isang murang at nakakadiring domestic drama. Mas malala pa, maririnig ni Miguel ang lahat. Malalaman ng kanyang sariling anak na ang kanyang ina ay isang halimaw na sinusubukang sirain ang kasal ng kanyang anak sa pamamagitan ng isang masamang paninirang puri. Si Senyora Rosario ay natrap. Natrap sa isang hindi nakikitang hawla na binuo ng kanyang sariling kayabangan. At ang susi ngayon ay mahigpit na hawak ni Clara. Nanlambot ang mga tuhod ni Senyora Rosario. Muntik na siyang bumagsak kung hindi siya nakahawak sa gilid ng kama. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Isang purong takot ang bumalot sa kanya. Ang pera ng foundation ay hindi kanyang personal na pera, kundi mga donasyon na kailangan niyang panagutan. Kung madala ito ni Senyora Victoria at hindi niya ito mabawi, kailangan niyang palitan ito ng kanyang sariling pera o siya ay aakusahan ng paglustay ng pondo ng foundation. Checkmate, sa anumang anggulo, talo na siya. Si Clara, na nakatayo sa harap niya, ay inayos ang kanyang kwelyo. Namumutla po kayo, ma, sabi ni Clara na may peking pag-aalala. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Sa may pintuan, lumingon si Clara. Tinitigan ang kanyang biyenan, na ngayon ay nakaupo, nang mahina sa gilid ng kama. Halika na po, ma. Huwag po tayong magtagal dito sa itaas. Hindi po magandang iwan si Senyora Victoria nang mag-isa sa ibaba. Ayaw naman po nating magalit siya, hindi po ba? Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit mas matalim pa sa isang labaha. Walang hinihintay na sagot. Lumabas si Clara ng silid. Ang kanyang mukha ay bumalik sa ekspresyon ng isang masunuring manugang na bahagyang natroma sa mga walang basehang akusasyon. Ilang minuto ang lumipas. Bumaba na silang tatlo. Nauuna si Miguel. Ang kanyang mukha ay pula pa rin sa galit. Hawak niya ang kamay ni Clara na nakayuko sa kanyang tabi. Sa likuran nila, si Senyora Rosario ay naglalakad na parang isang taong nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang kolorete ay kumalat. Ang kanyang buhok ay magulo. Wala na siyang pakialam sa kanyang itsura. Ang tanging nasa isip niya ay ang brown envelope sa loob ng nakamamatay na itim na bag. Pagdating sa sala, si Senyora Victoria ay humihigop ng kanyang malamig ng tsaa na may bored na ekspresyon. Inilapag niya ang kanyang tasa nang makita niya silang bumalik. Kumusta? Nakita na ba ang magnanakaw? Tanong niya na may bahagyang pang-iinis.
Nakatitig ng diretso kay Senyora Rosario na mukhang gusgusin. Binitawan ni Miguel ang kamay ni Clara. Lumapit at yumuko ng malalim sa harap ni Senyora Victoria. Hinihingi ko po ang inyong paumanhin sa nakakahiyang insidenteng ito, Senyora Victoria. Hinalughog po namin ang buong silid, walang perang natagpuan, at napatunayang walang kasalanan ng aking asawa. Ito po ay dahil lamang sa pag-aalala at hindi pagkakaunawaan ng aking ina. Napagod at marahil ay nailagay sa maling lugar ang kanyang gamit. Binigyang diin ni Miguel ang bawat salita sa huling pangungusap. Sinasadyang ipahiya ang kanyang ina. Napabuntong hininga si Senyora Victoria. Mabuti kung ganoon. Ang mga akusasyon na walang ebidensya ay maaaring maging paninirang puri. Rosario, sana'y hindi maging refleksyon ang nangyaring ito sa kung paano pinapatakbo ng inyong pamilya ang kumpanya. Ang pagiging maingat at tapat ay napakahalaga. Ang banayad na patutsada ay tumama sa mukha ni Miguel. Ngunit para kay Senyora Rosario, ang mga salitang iyon ay parang ugong lamang ng lamok. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Senyora Victoria. Mula nang tumuntong siya sa sala, ang kanyang tingin ay nakapako sa isang bagay. Ang itim na Hermes Birkin bag na nakapatong sa sofa sa tabi ni Senyora Victoria. Nasa loob niyan, sigaw ng isip ni Senyora Rosario. Ang 1,000,000 piso ay nasa loob niyan. Ang kanyang rasyonal na pag-iisip ay naglaho na. Pinalitan ng isang impulsibong pagnanasa na dulot ng takot. Kailangan niyang kunin ang pera bago umalis si Senyora Victoria. Kailangan niyang iligtas ang pera ng foundation sa anumang paraan. Walang pakialam sa mga nagtatakang tingin ni na Miguel at Clara. Pilit na tumawa si Senyora Rosario. Ahahaha. Oo, Senyora Victoria. Ako. Nitong mga nakaraang araw ay madalas akong makalimot. Dahil siguro sa edad, nakakahiya, lumapit si Senyora Rosario sa sofa. Ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado. Hindi siya umupo sa kanyang dating upuan, kundi sinadyang lumapit sa mahabang sofa kung saan naroon si Senyora Victoria at ang Hermes bag. Nako, ang init naman ng panahon ngayon ano. Kahit hapon na, sabi niya, pinapaypayan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tinitigan niya ang salaming mesa sa harap ni Senyora Victoria. Naghahanap ng dahilan. Diyos ko! Parang may kaunting alikabok ang mesa. Ano ba itong si Manang Fe? Paano ba magtrabaho? Yumuko si Senyora Rosario. Nagkukunwaring pinupunasan ang gilid ng mesa. Ngunit ang kanyang tunay na layunin ay hindi ang mesa. Habang nakayuko, patuloy niyang inililipat ang kanyang katawan palapit sa bag ni Senyora Victoria. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang gumapang. Halos maabot na ng kanyang mga daliri ang zipper ng mamahaling bag. Rosario, ang malamig na boses ni Senyora Victoria ang nagpatigil sa kamay ni Senyora Rosario sa ere. Nagulat na tumingala si Senyora Rosario. Tinitigan siya ni Senyora Victoria na may nakataas na isang kilay. Ang kanyang ekspresyon ay labis na hindi komportable. Malinis ang mesa, Rosario. Huwag ka nang mag-abala, matigas na sabi ni Senyora Victoria. Hindi direktang pinapalayo si Senyora Rosario. Ay, oo, malinis nga. Paumanhin. Mabilis na binawi ni Senyora Rosario ang kanyang kamay. Tumatawa ng pilit. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang kwelyo. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Senyora Rosario. Dahil sa takot, naging desperado siya. Umatras siya at nagkunwaring hinahangaan ang Hermes bag. Wow! Ang bag ni Senyora Victoria. Bago po ba ito? Ang kintab ng balat. Pilit na papuri niya. Pagkatapos ay muli niyang iniabot ang kanyang kamay. Nang may agresibong galaw. Sayang naman kung ilalagay lang sa sofa. Baka matapunan ng tsaa o madaganan. Hayaan ninyo. Ililipat ko po sa mesang iyon. Mas ligtas at mas disente. Halos mahawakan na ni Senyora Rosario ang strap ng bag. Kung maililipat niya ito, maaari siyang magkunwaring natisod. Ihulog ang bag at kunin ang sobre sa gitna ng gulo. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, mabilis na kinuha ni Senyora Victoria ang kanyang bag at inilagay sa kanyang kandungan.
Ang mukha ni Senyora Victoria ngayon ay nagpapakita ng malinaw na pagkainis. Bilang isang sosyalista, sagrado sa kanya ang kanyang mga personal na gamit. Wag na, Rosario. Dito na lang ang bag ko. Isa pa, naglalaman ito ng mahahalagang dokumento at personal na gamit. Mas gusto kong malapit ito sa akin. Matalas na tanggi ni Senyora Victoria. Tinitigan niya si Senyora Rosario nang may hinala. Isa pa, ang iyong kilos kanina pa ay nakakailang. Una, hysterical kang sumisigaw. Nananakawan ka. Ngayon naman, abala ka sa paglipat ng aking bag. Ano ba talaga ang nangyayari? Nang marinig ang tumataas na tono ni Senyora Victoria, agad na namagitan si Miguel. Ang kanyang mukha ay pula sa hiya. Ma, maupo na kayo sa inyong upuan ngayon din. Utos ni Miguel na may nagbabantang boses. Huwag ninyong pakialaman ang gamit ng bisita. Hayaan ninyong maupo ng maayos si Senyora Victoria. Dahan-dahang umatras si Senyora Rosario, ang kanyang mukha ay namumutla. Inihagis niya ang sarili sa upuan. Tinitigan niya ang bag sa kandungan ni Senyora Victoria na may malalim na desperasyon. Mula sa isang sulok, nakatayo si Clara ng may karangalan. Hawak ang pitsel ng chamomile tea. Lumapit siya sa mesa. Isang manipis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Hayaan ninyo po akong magsalin muli ng tsaa, Senyora Victoria. Mukhang mahaba pa po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Malambing na alok ni Clara na para bang walang nangyaring gulo. Tumingin si Senyora Victoria kay Clara. At sa unang pagkakataon sa hapong iyon, lumambot ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumango. Salamat, Clara. Buti na lang at mayroon pang matino sa bahay na ito. Dahan-dahang nagsalin ng tsaa si Clara. Habang ginagawa ito, nakita ng kanyang mga mata ang figura ng kanyang biyenan na nakaupo, nanginginig sa katahimikan. Pinapanood ang sarili niyang pagbagsak. Ang orasan sa dingding ay patuloy na tumiktak. Tila ito na lamang ang normal na tunog sa gitna ng silid na puno ng tensyon. Sinusubukan ni Miguel na ibalik ang usapan sa negosyo, ngunit ang kanyang boses ay pilit. Sa tapat niya, si Senyora Victoria ay nakikinig na may malamig na ekspresyon. Ang kanyang Hermes bag ay nasa tabi na niya muli sa sofa. At sa kabilang dulo, si Senyora Rosario ay nakaupo na parang isang bilanggo na naghihintay ng kanyang hatol. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa itim na bag. Ang kanyang isip ay ligaw na umiikot. Paano? Paano ko makukuha ang sobre ng hindi nahuhuli? Kaya, ang tantiya sa return of investment ay mga 18 buwan, Senyora, sabi ni Miguel. Sinusubukang maging propesyonal, tumango si Senyora Victoria. Makatuwiran ang mga numero. Ngunit tulad ng sinabi ko kanina, Miguel, ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa kung kanino ka nakikipagnegosyo. Integridad. Binigyang diin ni Senyora Victoria ang huling salita. Sinulyapan si Senyora Rosario na agad na yumuko. Nang marinig ang salitang integridad, hindi na nakatiis si Senyora Rosario. Kailangan niya ng isang malaking distraction. Aray! Biglang sigaw ni Senyora Rosario. Pinuputol ang usapan. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ang ulo ko. Bigla akong nahilo. Napabuntong hininga si Miguel. Ma, kung masama ang pakiramdam ninyo, magpahinga na po kayo sa itaas. Hindi. Ayos lang ako. Siguro dahil sa gulat kanina, pilit na tumayo si Senyora Rosario. Sinadyang manginig ang kanyang mga binti. Kailangan ko lang ng gamot. Miguel, pakikuha mo ang aking medicine kit sa cabinet malapit sa TV. Upang maiwasan ang mas maraming drama. Tumayo si Miguel at naglakad patungo sa cabinet nakatalikod sa sofa. Ito na ang pagkakataon. Nang tumalikod si Miguel, agad na kumilos si Senyora Rosario. Ngunit sa halip na umakyat, mabilis siyang lumapit sa mesa, sa harap ni Senyora Victoria. Ang kanyang plano, magkunwaring kukuha ng tubig, sadyang matisod sa carpet, at ibagsak ang sarili sa sofa, para matapon ang laman ng bag. Ngunit dahil sa totoong panginginig ng kanyang mga binti dala ng takot, at dahil ang kanyang atensyon ay nasa bag lamang, ang dulo ng kanyang mataas na takong na sapatos ay totoong sumabit sa gilid ng Persian carpet. Nawalan siya ng balanse. Ah! Sigaw ni Senyora Rosario.
Ang kanyang katawan ay bumagsak paharap. Blag, crash. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ni Senyora Rosario ay bumagsak sa salaming mesa. Nabasag ang kristal na pitsel at mga tasa. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa mamahaling carpet. Ngunit hindi ang tunog ng nabasag na salamin ang nagpatigil sa oras. Ang pagbagsak niya sa sofa ay nagpatilapon sa Hermes bag ni Senyora Victoria. Ang itim na bag ay lumipad bago bumagsak ng patiwarik sa sahig. Ang zipper nito, na hindi sarado ng maigi, ay bumukas. Ang lahat ng laman ng bag ay tumapon sa carpet. Isang lalagyan ng salamin, isang pulang pitaka, isang lipstick, at isang makapal na brown envelope. Sa lakas ng pagbagsak, naputol ang goma na nakatali sa pera. Ang mga AI-1,000 bills ay kumalat sa sahig. Sa paanan ni Senyora Victoria, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa kusina, si Clara, na may hawak na tray, ay huminto. Sumandal siya sa pader. Ipinikit ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Sa wakas, sumabog na. Si Miguel, nakabubukas pa lang ng drawer, ay lumingon. Natigilan siya sa gulo. Ang kanyang ina ay nakasubsob sa sahig, napapaligiran ng basag na salamin. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na napako sa tumpok ng pera malapit sa paanan ni Senyora Victoria. Diyos ko ma! Sigaw ni Miguel. Tumakbo palapit. Gumapang si Senyora Rosario sa takot. Ang kanyang mga tuhod ay masakit dahil sa mga bubog, ngunit wala siyang pakialam. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nang makita ang sobre na nakalantad sa harap ng lahat, desperadong inabot niya ang sobre at ang pera. Tap, isang matulis na takong ng sapatos ni Senyora Victoria ang tumapak sa likod ng kamay ni Senyora Rosario na nagpaungol sa kanya sa sakit. Napahinto si Senyora Rosario. Tumingala siya at nakita ang mukha ni Senyora Victoria, na ngayon ay puno ng galit at pandidiri. Alisin mo ang iyong kamay sa aking mga gamit, bulong ni Senyora Victoria. Ang kanyang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Agad na binawi ni Senyora Rosario ang kanyang kamay. Umatras habang nakaluhod. Dahan-dahang yumuko si Senyora Victoria. Hindi niya pinansin ang kanyang pitaka o lipstick. Kinuha niya ang brown envelope gamit ang dalawang daliri. Itinaas niya ito sa harap ni na Senyora Rosario at Miguel. Nakita niya ang isang selyo sa sulok. Binakasi Foundation. Ano ito, Rosario? Malamig na tanong ni Senyora Victoria. Iyan. Nauutal si Senyora Rosario. Nagsimulang umiyak tunay na mga luha ng takot. Tinanong kita kung ano ito. Tinaasan ni Senyora Victoria ang kanyang boses. Hindi ba't ito ang sobre ng foundation na isinigaw mong ninakaw mula sa iyong safe? Ang 1,000,000 piso na ibinintang mo sa iyong manugang? Napalunok si Miguel. Ang kanyang matalinong isip ay hirap na tanggapin ang katotohanan. Senyora Victoria, hindi ko po maintindihan. Paanong ang ninakaw na pera ay napunta sa inyong bag? Lumingon si Senyora Victoria kay Miguel, na may matalim na tingin. Magandang tanong, Miguel. Paano nga ba? Tumawa siya ng mapakla. Dumating ako dito para sa negosyo. Hindi ako umalis sa sofang ito, lalo na't hindi ako umakyat para buksan ang safe ng iyong ina. Inihagis niya ang sobre sa kandungan ni Senyora Rosario. Sa tingin mo ba ay tanga ako, Rosario? Sigaw ni Senyora Victoria. Sa wakas ay sumabog ang kanyang galit. Sinadya mong ipuslit ang perang ito sa aking bag. Sa tingin mo ba? Ay isa akong murang babae na masusuhulan mo ng 1,000,000 para pirmahan ko ang proposal ng iyong anak? Ininsulto mo ang aking integridad. Hindi! Hindi po ganyan, Senyora Victoria. Sa ngalan ng Diyos. Hindi! Histerikal na sigaw ni Senyora Rosario. Nagmamakaawa sa paanan ni Senyora Victoria. Hindi ko po intensyon na suhulan kayo. Kung hindi, ano? Putol ni Senyora Victoria. Kung hindi para suhulan. Para saan mo inilagay ang pera sa aking bag? Balak mo ba akong ipahamak? Gusto mo akong akusahan? Bilang magnanakaw ng pera ng iyong foundation? Ganoon ba? Gusto mo akong i-blackmail? Ang sunod-sunod na akusasyon
ay sumira sa isip ni Senyora Rosario. Mali ang lahat ng ito. Ang target niya ay si Clara, hindi si Senyora Victoria. Sa gitna ng matinding takot, ang katotohanan ay lumabas ng hindi sinasadya. Hindi ako ang naglagay niyan sa bag ninyo, sigaw ni Senyora Rosario. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Miguel, na hindi na rin makapagpigil. Nasa tabi ninyo lang ang bag. Kayo ang kanina pa kumikilos ng kakaiba. Kung hindi kayo, sino? Multo, nang makorner ng sariling anak, bumigay na ang depensa ni Senyora Rosario. Ako ang naglabas ng pera sa safe, Miguel. Ako ang nagdala ng pera. Umunggol si Senyora Rosario sa frustrasyon. Pero isinusumpa ko sa langit at lupa. Hindi ko ito inilagay sa bag ni Senyora Victoria. Inilagay ko ang pera sa aparador ni Clara. Sa ilalim ng tumpok ng mga polo mo. Doon ko inilagay. Biglang tumahimik ang buong silid. Na para bang may isang salamangkero na nagcast ng isang spell. Tanging ang tiktak ng orasan ang naririnig. Inilagay ko ang pera sa aparador ni Clara. Tinakpan ni Senyora Rosario ang kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon niya lang napagtanto ang kanyang sinabi. Humukay siya ng sariling libingan. Pumasok dito. At tinabunan ang sarili. Umatras si Miguel. Ang kanyang mukha ay namutla. Tinitigan niya ang kanyang ina. Na para bang isang halimaw. Ano? Ano po ang sinabi ninyo, ma? Inilagay ninyo sa aparador ni Clara. Sa ilalim ng mga damit ko? Ang kanyang matalinong isip ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa lahat ng pangyayari ang mga insulto sa almusal, ang pagyayabang sa pera, ang utos na manatili si Clara sa kusina, ang sapilitang paghahalughog, lahat ay isang dula, isang maruming dula. Ma, ginawa ninyo ang lahat ng ito. Nagpanggap kayong nawalan ng pera para lang akusahan si Clara bilang isang magnanakaw. Gusto ninyong kamuhian ko ang aking asawa. Gusto ninyong sirain ang kanyang buhay. Umiling si Senyora Rosario. Miguel! Anak! Ginawa ko ito para sa iyong kabutihan. Ang babaeng probinsyang iyon ay hindi nababagay sa iyo. Marahas na itinabig ni Miguel ang kamay ng kanyang ina. Huwag mo akong hawakan! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa galit, kahihiyan, at sakit. Baliw ka, ma! Kriminal ka! Sa kabilang panig, si Senyora Victoria ay nanonood ng may pandidiri. Isang napakagandang palabas. Sarkastikong sabi niya. Kaya gusto mong ipahamak ang sarili mong manugang, Rosario? Isang gawa ng isang biyenan na may pusong demonyo. Ngunit ang tanong, kung inilagay mo ito sa aparador ng iyong manugang, paano napunta ang maruming pera na ito sa aking bag? Hindi na kailangang sagutin. Wala akong pakialam. Siguro ito ang paraan ng Diyos para ipakita sa akin ang iyong kabulukan bago ako magkamali. Kalmadong pinulot ni Senyora Victoria ang kanyang mga gamit. Ibinalik sa kanyang Hermes bag. Hinayaan niyang nakakalat ang sobre at ang 1,000,000 piso sa basang carpet. Tinitigan niya si Miguel nang may habag at pangmamaliit. Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses ay muling naging kalmado, ngunit bawat salita ay isang hatol. Senyora Victoria, pakiusap, maipapaliwanag ko po. Tinaas ni Senyora Victoria ang kanyang kamay. Para sa akin, ang negosyo ay isang salamin ng karakter ng pinuno nito, matigas niyang sabi. Paano ko ipagkakatiwala ang milyon-milyon sa isang lider na hindi man lang makilala ang kabulukan sa loob ng sarili niyang tahanan? Kung ang sarili mong ina ay kayang gumawa ng maruming plano para sirain ang kanyang pamilya, sino ang makapagsasabi na hindi ninyo gagawin iyon para lokohin ang aking investment? Ang ating investment plan ay opisyal ng kanselado at sisiguraduhin kong ikukuwento ko ang nakakahiyang insidenteng ito sa lahat ng aking mga kasamahan sa negosyo. Sumigaw si Senyora Rosario, ngunit hindi siya pinansin ni Senyora Victoria. Lumakad siya patungo sa pinto. Ayusin mo ang iyong pamilya, Miguel. Magandang hapon. Isinara ang pinto. Si Senyora Victoria ay umalis. Dala ang kinabukasan ng kumpanya ni Miguel at ang reputasyon ng kanilang pamilya. Nakatayo si Miguel na parang isang estatwa.
Ang kanyang mga pangarap ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Sinira ng pagkamuhi ng kanyang ina. Mula sa sala, lumapit si Clara. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at may namumuong luha. Mahal, sabi niya, na may nanginginig na boses. Kaya, lahat ng ito, ipinahamak ako ni Mama? Gusto niya akong ipakulong? Ang mga salitang iyon ang huling patak na sumira kay Miguel. Lumingon siya sa kanyang asawa. Ang babaeng tahimik na nagsilbi sa kanya sa kabila ng lahat ng panlalait. Isang malaking pagsisisi ang bumalot sa kanya. Walang pakialam sa kanyang ina. Hinila niya si Clara sa isang mahigpit na yakap at umiyak. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako. Naging isang hangal na asawa ako. Nabigo akong protektahan ka. Bulong ni Miguel. Ipinapangako ko, mula ngayon, walang sinuman ang mananakit sa iyo. Kahit na, ang aking ina, aalis tayo sa bahay na ito sa lalong madaling panahon. Pangako, ginantihan ni Clara ang yakap, tinatapik ang likod ng kanyang asawa. Gumaganap, bilang isang mapagpatawad na asawa. Ngunit sa likod ng balikat ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Senyora Rosario na nakasubsob sa sahig. Nang gabing iyon, ang bahay ay parang isang sementeryo. Nag-empake si Miguel ng kanilang mga gamit. Determinado na siyang umalis. At hindi na kinausap ang kanyang ina. Sa magulong sala, si Senyora Rosario ay nakaupo sa sahig na may blankong tingin. Yakap niya ang sobre na may 1,000,000 piso. Nawala sa kanya ang lahat. Ang investment ng kanyang anak, ang kanyang reputasyon, at ang pagmamahal at respeto ng kanyang nag-iisang anak, may marahang mga yapak na bumaba sa hagdanan. Si Clara, na nakasuot na ng kaswal na damit, ay lumapit sa sala. Lumuhod siya at sinimulang pulutin ang mga basag na salamin. Nililinis ang gulo na ginawa ng kanyang biyenan. Tumingala si Senyora Rosario. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi ngunit mas nangingibabaw ang takot. Ngayon niya napagtanto na mali ang kanyang kinalaban. Ang manugang na inakala niyang isang hangal na probinsyana ay isang napakatalinong strategist. Hindi kailangang sumigaw o manirang puri ni Clara. Para manalo, pinaliko niya ang patibong ng napaka-elegante. Hinayaan si Senyora Rosario na humukay ng sariling libingan. Ikaw! Paos na sabi ni Senyora Rosario. Isa kang demonyo. Pinlano mo ang lahat ng ito. Sinadya mong ilipat ang pera. Itinigil ni Clara ang kanyang ginagawa. Tumingala siya. Nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Wala na ang maskara ng isang api. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nagpapakita ng ganap na pangingibabaw. Isang malamig at matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang tunay na nagwagi. Yumuko siya ng bahagya. Hindi ako ang nagplano nito, ma. Bulong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Kayo ang naghanda ng entablado. Kayo ang sumulat ng script. Kayo ang nag-ayos ng mga tauhan. Ako. Ako ay isang masunuring manugang lamang na tumulong na gawing perpekto ang inyong palabas. Hanggang sa huli, nanindig ang balahibo ni Senyora Rosario. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang lumabas na tunog. Natalo na siya, walang natira. At tingnan ninyo, patuloy ni Clara, mas lumapad ang kanyang ngiti habang dahan-dahang tumatayo. Tumingin siya sa kanyang biyenan, na parang isang reyna, na nakatingin sa kanyang alipin. Naging matagumpay ang palabas, hindi ba? Lahat ay nasiyahan, lalo na ako. Mula sa pinto, narinig ang mga yapak ni Miguel. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Clara. Ang kanyang malamig na ngiti ay naglaho. Pinalitan ng isang malambot, malungkot, at pagod na mukha. Tapos ka na bang mag-ayos, mahal? Tanong ni Miguel. Hindi pinapansin ang kanyang ina. Lumingon si Clara. Opo, mahal. Nililinis ko lang itong mga bubog. Para walang masaktan. Ngumiti ng malungkot si Miguel. Lalong nakaramdam ng pagkakasala. Inakbayan niya si Clara. Hayaan mo na si Manang Fedyan bukas. Halika na. Handa na ang sasakyan. Umalis na tayo. Hindi mo na kailangang tumuntong muli sa bahay na ito. Opo, mahal. Masunuring sagot ni Clara. Ginabayan ni Miguel si Clara palabas.
Iniwan si Senyora Rosario na umiiyak sa isang madilim na sulok. Bago tuluyang lumabas, lumingon si Clara. Hindi siya nagsalita. Kumindat lamang siya, ng isang beses isang matamis, ngunit masakit na paalam, bago tuluyang lumakad palabas, tungo sa kanyang bagong buhay. Iniwan ng matandang donya, na nalulunod sa pagsisisi, at pagkasira magpakailanman. Sadyang hinahanap ng aking biyenan,